ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness, Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po ang dating. narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig ng... Opo. Ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming session. Aha, opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Aha. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Kahapon. Thursday po kahapon. Kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi Ayan. sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi draft lang So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung tinutukoy niyo. Nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman. Para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong kagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o manap ng magnunotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din sa akin. Hindi nyo rin expect na pupunta. Sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya Binasa ko naman O di... Sa akin, kung darating ka, okay. Kung di ka dumating, wala namang nawala sa akin. Dumating. Ayun. Tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo.
Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. Paul Ping At Lacson. saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Aha. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa, kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo, Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka may yung hawak katabi din ko, ng kopya, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po. Master Sergeant Yun Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original. Kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. Opo. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, opo. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Di ba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi 2 linya yung nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Kasi iba yung recorded eh. Yes, kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, maski sa record, ganun din. Yes. So, kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol talaga eh. So, yun Ganun pala yun. yun ang una. Yes. O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. Yes. Ganito. Yung si Orly ba? Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? Public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkakatype yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. Sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. Sige, sabihin na natin na maring
maring hindi niya pirma, no? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa, kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, Opo. page number, Yes. book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number, may lalagay niyo anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron ano yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli Oo, para para ma-explain natin. malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Nasa, yung notaryo. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Ano yung pinag-uusapan Di ba natin? doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page Yes. number, book number, Opo. series of yung year. Yes. Nakastampad pa yun eh. Oo. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, Pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yon. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo. Saan niya kukunin yun kung hindi bibigay sa kanya? O, pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayan natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa? Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado Nakapirma. yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po. Alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap Sige, yun, sige. Oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Granting. salaysay? Opo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa mga tweed, kahit na walang notaryo yon, Okay. Okay. kahit walang notaryo yon, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung